sa ganyang edad sana, ganyan katanda, dapat doon na lang sa bahay. Hello po mga kababayan, good morning po sa inyong lahat. And kumusta po kayo? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po and pakiclick na rin po yung notification bell para kahit pa paano i-updated po kayo sa mga in-upload natin na video. Yan, so ngayong umaga nga po pala mga kababayan, ayan, papunta na po tayo doon sa ating pupuntahan. At kung saan yung dalawang senior ay bibigyan natin ng konting tulong. Konti lang po ito mga kababayan, na galing po ito kay Ati Ay from Abu Dhabi, UAE. So binudget ko lang po mga kababayan dahil mayroon pa ulit tayong pupuntahan, so abang-abang lang po mga kababayan, no? Kaya at least man lang ay masolve natin yung isang araw nila na pangangailangan, no? So alam ko po kasi gaano kahirap yung buhay nila at kung gaano sila hahanap buhay para makabili lang ng bigas. At kaya't yun, naisipan ko na puntahan. So tara po mga kababayan, samahan niyo po ako ngayon sa aking lakad. Tara po, let's go! So yan po mga kababayan, nandito na po tayo. Papasok na po tayo doon sa Sitio Bansil. So Sitio Bansil nga po pala yung pupuntahan natin ngayon mga kababayan. So yung daan ay nandun pa po yung kalsada. So hindi na po makapasok yung motor dito. Kung mataas lang sana yung motor na dala natin, so makapasok naman po. So yan, at maglakad na naman po tayo. So dito po dinadaanan po nila yung pupuntahan nga po pala natin mga kababayan, ay ang aking lolo't lola po, no? So kasi simula lang po natin naglalakad para ma-exercise din yung katawan natin mga kababayan. So yan, yung mga kasama ko ay nagsama rin po aking asawa at saka yung mga aking mga pinsan. So yun yung nagdala ng bigas, mga bata. So ito po yung nilalakad po ng aking lolo't lola mga kababayan, na kahit senior na po sila, so nagsikap pa rin sila para sa kanilang pagkain, no? Minsan may dala pa silang yung saging na ano bang tawag doon, yung kung naalala niyo po mga kababayan, yung liang, kung alam niyo na po yung liang, so yun po yung nilalagyan nila ng saging dito. Tapos yun yung buhat-buhat nila, halos 2 oras yung lalakarin nila bago makarating dito sa kalsada para maibenta yung mga saging o iba pa na produkto galing dun sa sitio na yan. So grabe po mga kababayan, hindi pa po tayo nakapag 1/4 pero sobrang hiningal na po, no? So ayan, at ipapakita ko muna sa inyo yung view dito mga kababayan. Maganda po kasi yung view dito. Yan, dito po halos ito po yung ano dito, yung
pinaka-top po mga kababayan. Pero yung doon sa alon, parang pantay lang po sila. Yan. Ganito po yung view dito mga kababayan. So makikita sana natin yung ano doon, yung Samal Island. Kung wala yung fogs. Dito nga po pala mga kababayan ay halos magpa-fogs din po dito. Halos mapupuno po ito ng fogs. Lalo na po nung una na marami pang puno ng kahoy. Halos talaga hindi mo makikita yung tao dyan sa yung unahan kapag napuno na ito ng fogs. Yan. Ganito po yung view dito. So doon nga po pala mga kababayan yung sitio Sandonan, no, na pinuntahan natin nung una. Sila Sir Paul nung bago pa man sila nag-scout dito. Doon po mga kababayan. Yung sa merong kahoy na yung puno ng baliti na dalawa na yan. Yan po yung sitio Sandonan. At saka yung kapatagan na pinuntahan natin nung una ay dyan sa kabila na yan. So yan, tara na po mga kababayan. At baka abutan pa tayo ng hapon. So meron din po tayong dala na tubig mga kababayan dyan. Ano po. So nung nag-aaral po kami mga kababayan nung una, ang grade 1 to grade 6. So dito po kami dumadaan sa daan na to. Kasi doon pa po kami noon nakatira mga kababayan sa Sitio Bansil, no? At ito yung dinadaanan namin. Grabe yung ano namin noon mga kababayan. Wala kaming tsinelas papasok sa paaralan. Tapos minsan walang baon. Ganun to kahirap nung una dito sa amin mga kababayan. So meron din pong dumadaan na motor dito. At saka ang mahirap pa po dito mga kababayan, kapag meron kang produkto naggaling po doon sa sitio na yon, kapag marami yung produkto na dala mo, kailangan mo talagang maghanap ng tao para mailabas ang iyong produkto. Kagaya po nung una mga kababayan, nung nandun pa po kami, yung presyo po ng saging ay nasa 4 pesos yung kuha po ng buyer dyan sa kalsada. Sa sobrang layo po nito mga kababayan, yung bili po ng yung labor po sa tao ay nasa tag 3 bawat kilo, no? So kaya yung natitira sa may-ari po mga kababayan ay nasa 1 peso na lang. Kaya grabe lugi po talaga yung may-ari dito. Kaya yung iba naisipan nilang magtrabaho na lang po sa construction. Kasi tabasal. Tabasal. Deliver sheet. Oy. So yan. Kaya maswerte na lang po mga kababayan pag meron kang kabayo dito na iyong pagkargahan sa iyong produkto. At hindi na mababawasan yung kung magkano yung bili po ng buyer. So minsan kawawa din po yung hayop mga kababayan. Sa layo po nito na may dala silang karga, no? Ayan, wala tayong magagawa. So although ano naman po ito mga kababayan, may naisurvey na po ito na lalagyan ng kalsada. Naisurvey na po ito na para makalsadahan na po. Pero yun, inaantay pa po kung kailan para magkaroon na po ito ng kalsada. Kahit para yung mga tao po doon ay hindi na po sila mahirapan sa kanila mga produkto na ilalabas.
So ayan, ganito po kaganda yung makikita natin na view dito mga kababayan, no? So meron silang mga tanim dyan na ano, mais. So yun, yung pinsan ko lang po yung nagdala ng bigas mga kababayan nandun. So konti lang po yung ano natin kasi hinati ko po kasi mga kababayan. At sana nga no, yung meron po kasing nag-ano doon sa ano na malaki na daw yung sahod natin, no? Sana nga po totoo yun. Kung napapanood niyo po yun, kung napapanood niyo yun mga kababayan, napapaniwala talaga kayo, pero para sa akin sana totoo na yun para mas marami pa tayong matutulungan, no? Na nasa mahigit 120,000 daw yung sahod natin. Pero yun nga, sana totoo yun para marami tayong matutulungan. Ito ama. So ayan po mga kababayan, at meron na po tayong dalang tumbler na may tubig para hindi na po tayo hindi tayo ma-heat stroke. Sa layo na ang nilalakad natin, kailangan nating may dala na tubig. So nakasando lang po ako mga kababayan dahil dito po sa lugar namin minsan kahit mainit yung araw pero malamig naman po siya, no? Hindi kagaya po dun sa syudad na grabe, no, kunting init lang ay nakakapaso ng balat. At kahapon din po o kagabi ay umulan kaya yung daan ay maputik po. Yan. So kaya doble ingat po tayo dito, baka madulas tayo. So almost ano po mga kababayan, nung nag-aaral pa kami dito, nung doon kami, almost 6 years yung nilalakad namin para makapunta doon sa paaralan. Pero hindi namin alintana yung pagod nung una mga kababayan, kasi po kapag pauwi na po kami ay naglalaro kami ng tagu-taguan. So pag nauna, at mabilis lang po kami makarating doon kasi na-enjoy namin yung pag-uwi namin. Kasi sobrang marami po kasi kami noon mga kababayan na pumapasok doon sa paaralan. So ayun po mga kababayan, no? Sa isang oras nating paglalakad ay nakarating na po tayo dito sa Sitio Bansil. Pero hindi pa po dito yung pupuntahan natin mga kababayan, kundi nandun pa po sa baba. So ipapakita ko po ngayon sa inyo mga kababayan kung saan yung bahay namin nung una na yung dingding ay trapal lang po. Kahit laking pasasalamat ko po talaga mga kababayan sa ating Panginoon na akala ko ay doon lang yung yung mga sakripisyo. Kahit hindi talaga natin alam kung ano yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Kahit ang sa atin lang ay tiwala sa Kanya at sa ating paghahanap buhay ay kailangan na kasama natin palagi ang ating Panginoon. So dyan po yung bahay namin nung unang mga kababayan, na yung dingding ay trapal lang po. So ngayon po ay nabili na po yung lote na yan, at saka iba na po yung nakatira. So ganito po yung lugar nila dito. Lugar namin. So hindi pa po ganito nung una, nung dito pa po kami mga kababayan. Yung ito wala pa yan.
So yun po mga kababayan, at meron po tayong nadaanan dito na alam ko po yung kanyang sitwasyon din po mga kababayan, at sana palain tayo at babalikan natin, no, dahil siya na lang po mag-isa na naghahanap buhay para sa kanyang mga anak, at siya lang po babae. Yan, nakikita niyo po yung mga kababayan, siya po yun. So yung dala natin na bigas ay kukuha lang tayo ng konti para kahit pa paano ay meron silang pangtanghalian po mga kababayan. So next time na lang ay babalikan po natin mga kababayan para kahit pa paano ay matulungan po, no? Pang ano lang nila, pangtanghalian. Matagkweta asaw na yan sa mga subaan da. Ebe, parang ko siya, 50 lora. Asa na umin. Bakit nakasto? Laka. So siya lang daw po yung nagsikap para maipatay itong bahay na to. Naman ito. Kuha po nga di. Naisa ko gundo siya. Kasom, buha me pa. Na, baca. Pagpahampat si kasok ko. Na. Kasay. Yung pakwan. Emon TV. Na, okay. Salamat kayo. Ibo sa maglago may angkwan na pala. Ito rin. So, sabi niya po mga kababayan, laking pasasalamat niya po na meron na daw po silang pangtanghalian at panghapunan mamaya. At saka yung tanghalian daw sana nila ngayon ay yung kamuting kahoy. So ayan, dun pa po tayo sa baba mga kababayan. So yun mga kababayan, no? Sana nga po pag mayroong blessings na dumating ay babalikan po natin ano dyan. So bago lang po kasi namatay yung kanyang asawa po mga kababayan. So kaya wala nang siya na lang mag-isa talaga na maghanap buhay sa sobrang layo po nito mga kababayan. Ay grabe yung sacrifice talaga. So tara na po mga kababayan at baka gabihin tayo. So yan po mga kababayan, at malapit na po kami dyan sa kubo na tinutuluyan po ng aking lolo't lola. So nakikita niyo po yan mga kababayan, may tao dyan sa kabila na nagtatanim. Yan, lula ko po yun mga kababayan. Pasensya na. Hindi ko po maiwasan dahil 11 na po ng tanghali. Sa ganyang edad sana, ganyan katanda, dapat doon na lang sa bahay. Pero kahit ganun pa man po, nagsikap pa rin, nagtanim kahit ganito katirik yung araw.
pasensya na po mga kababayan. Hindi ko po talaga mapigilan. Dapat sana sa ganitong oras nagpapahinga na po sila, pero dahil sa sobrang hirap ng buhay, kailangan talagang magsikap. Pero dito po sa amin, kahit gaano ka magsipag, tiyaga, pero yung mga bumibili ay mura, pero yung sakripisyo, lalo na sa pagtatanim, ay grabe kahirap. Mga kababayan, continue tayo. So sinubukan ko na po silang kausapin nung una mga kababayan na doon na lang patirahin sa bahay. So ayaw po nila, kasi alam naman po natin na sa kanilang, lalo na at sanay po sila sa mga gawain, no? Mas nagkakasakit po kasi sila kapag wala silang ginagawa. Kaya hindi na rin po namin na pilitan na doon patirahin. Yan, ganito po kalayo yung nilalakad nila mga kababayan para makapagbenta lang po ng produkto, ng saging, ng mga gulay papunta doon sa kalsada. Pero yun, minsan yun yung buyer na pinagbibintahan nila ng saging ay nagkautang pa po sila ng bigas. So yun, kapag meron silang saging na dadalhin galing dito tapos dadalhin doon sa buyer doon sa may kalsada, so wala na silang makuha na pera pangbili ng bigas dahil nagkautang na po sila. So ayan, kung nakikita niyo po yun mga kabayan, so dyan na po nakatira yung aking lolo't lola. So meron po silang tanim dito na mais mga kababayan. So baka pwede pa to, manghingi tayo mamaya. So parang ano na, parang hindi na ata pwede na ihawin. Masarap to sana ihawin, pero meron pang mga bata dito na pwedeng ihawin, yung mga malalambot pa po. So yung sakahan po namin ng unang mga kababayan ay nandun pa sa kabila, kung saan nung nag-aaral po kami ay dyan kami galing. Yan, dito po sila nakatira mga kababayan. So yan, dito na po tayo mga kababayan at magpapahinga lang po muna tayo ng konti. At may hangin naman po. Ito yung ikinaganda dito sa bundok. Yan, so mayroon din po silang kamote dito na naibibinta siguro to. Ano pa yan? Pakain na lang po daw yan ng baboy siguro. Yan, kamote po itong mga kababayan. So pag dito, pag nandun to sa sa Manila siguro, malaki na yung mapera nito.
pag ganito ka ano. Pero pag ganito po yun mga kababayan, dito sa ano ay nasa mga higit 400 or 300 lang yung mabayaran dyan sa mga buyer. At hindi naman po nano dito kasi presko yung hangin. Maraming puno. Meron ding mga prutas dyan. Niyog. Ano po yung dulo mga kababayan. Doing kuan mo dira amat. Yan, ito po aking lolo. Pagtataro na. Tupangki ako nakapulo, ako tuntut. Aba, itu arti dia mo. Suksumay. Ang ito sa ulo. Kain po muna tayo ng mais. Ina. This is not no. Sabihin mo. Mag-aunan. So yun po mga kababayan, at pauwi na po tayo. Naglayapit na po yung bigas na konti. At groceries. Thank you po ulit kay Tita Ay. So unang-una sa ating Panginoon na ginamit po kayo ng ating Panginoon. So at kahit paano ay nakatulong po tayo ng konti. So yun, balik naman po kami mga kababayan. At mag 2 PM na po ngayon ng hapon. So yan, pauwi na po kami. Siyempre kasama ito namin. So yun, pinadalahan po kami ng aking lolo ng manok mga kababayan. Diaper. So ngayon ay kukuha din po kami ngayon ng mais para gawing para lutuin pagdating doon. So ayan, meron din pong alam po talaga ng aking lolo paborito ko po kasi ito mga kababayan. Ito po ay sa gubat lang po ito makikita sa masukal. Para po itong yung munggos, pero siya. Basta meron po itong wild lang po kasi ito mga kababayan. Yung patani. Ano kaya pag narandot? Basta nandun yun sa mga kababayan, yung kinakanta na Bahay Kubo. So parang nabilong ito sa pero ito ay
wild, no? Kumbaga parang ano siya, nakalimutan ko po talaga yung pangalan mga kababayan. So, basta masarap po ito. So yan, at kukuha po kami ngayon ng mais. Pilihan yung manguwag. Yan. Ganito po yung aming lolo pag lolo at lola. Kapag bibisita kami ay talagang hindi sila komportable na wala kaming maidala pa uwi, no? So yan, marami na pong ano dito, yung mais. Ito. May taman kasi. Ang diling. Tama. Oh, buat ka. Tama na po. Dito siguro mga kababayan, marami na po. Okay ko. Yan, kahit ganito po kainit mga kababayan, thankful pa rin kay God kasi meron pong hangin. Yan, kung naririnig niyo po yung hangin na so kung mas nakakapagod yung ngayon mga kababayan kasi paakyat na po yung pag-uwi natin, hindi kagaya nung pagpunta pa natin dito kanina na pababa. So yun po mga kababayan, malapit na po tayo sa kalsada. So 11 AM tayo dumating kanina doon sa aking lolo't lola. So ngayon pauwi na po tayo. Ang oras po ay 3:30 ng hapon. Yan. Grabe. Oh, bigtis na lang. So ganito po kalayo yung nilalakad ng aking lolo at lola para lang po may binta yung kanilang produkto at para may pambili ng bigas. So hindi na sana dapat na ano sila dahil sa matandaan po. Meron naman pong anak pero ganoon din, no? Ganoon din po yung kanilang ginagawa, naghahanap buhay din po, pero yun nga po, yung kanilang kinikita ay sakto lang sa utang, at pag nabayaran na yung utang, uutang ulit para may pangbili ng bigas. So yun po mga kababayan, at nakawin na po tayo dito sa bahay. So nakatulog po ako ng sa sobrang pagod po. Pero ayan, at gabi na po. So wala pong kuryente ngayon mga kababayan. At wala po muna kaming ilaw. So dito ko lang tatapusin ang video na ito mga kababayan, no? At sana nagustuhan niyo po ang aking video. At unang-una, thank you kay God sa kanyang mga plano sa aking buhay. Hindi niya ako pinababayaan. At syempre sa kanyang ginamit na tao
si Sir Paul Pugong Biyahero na napadpad dito sa aming lugar dito sa Davao para tumulong sa mga kababayan kong katutubo, no? And syempre kay Peking Mumbai na naging tulay at daan po para mapabilang po ako sa PB Team. Kahit maraming salamat po. Sa lahat-lahat ng PB Team members, thank you po kina PB Team Ralph, PB Team Peter Paul, PB Team Madam Yola, kina Kuya Tots, Kuya GR, Mastering Ring, at kay Renz Vlog, kina Kuya Ili, no? Sa lahat-lahat po. At sa inyo din po mga kababayan, no? So walang sang suporta at panonood po sa aming mga video. And syempre sa ating mga sponsor, thank you po. At kay Tita Ai, no? Maraming salamat po sa Tita Ai. At kahit paano ay mayroon po tayong napasaya. Lalong-lalo po yung nangangailangan. At maraming salamat din po ulit sa inyong hindi pag-i-skip ng ads na lumalabas sa aming mga video. Laking tulong na po yun para sa aming mga mission mga kababayan. So yun lang po, hanggang sa muli. Paalam. God bless us all. Bye bye.